Okay guys, welcome. Hebrews chapter 5 tayo. 5. Okay, rekta na tayo sa Hebrews chapter 5. Wala nang intro-intro. Tungkol saan itong chapter 5 natin na ito? At ating tunghayan. Okay. No. Nakita na naman dyan sa thumbnail kung anong, kung para saan. Okay. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga... Ay, ito yan. Maganda to. Okay, hanggang verse 4. Sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng kalooban at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Okay? Hanggang 1, ha? Hanggang 4. Kasi yun nga ang role ng high priest, priest, di ba? Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, ni hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. 4. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. So, pag sinabing high priest o punong saserdote, sila yung hinirang ng Diyos para mag-present ng both gift at saka ng alay or sacrifice para sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, ang pumili nito, si God among doon sa mga tao. So, hindi mo siya pwede i-campaign, hindi mo siya pwedeng anuhan ng track record ng achievement, o kaya hindi siya pwedeng popularity contest. Walang magagawa yung tao doon. Si God ang pumipili sa high priest. Okay? Ngayon, may tinatawag kasing priest, may tinatawag kasing high priest. Okay? Okay. I-differentiate muna natin. Yung pag sinabi kasing priest, ito yung mga nasa tribe ng Levites. Bakit sila yung hinirang ng mga priest? Kasi nung time na... Di ba 12 tribes yun? Di ba 12 tribes yun? Ito kasing mga taga-tribe ni Levi. Sila yung sila yung kahit nakamag-anak nila yung mga nag-idol worship, pinatay din nila. Nung time na nasa wilderness, yun sila, golden calf, naggawa sila ng idol. Oo. So, isa kasi sa mga nag-stand na kahit kamag-anak nila yung Wala kang makamag-anak. Walang kamag-anak. So, dahil sinunod nila si God, kahit na sarili lang kamag-anak yung nagkasala, pinatay nila. Kaya hinirang sila ng Diyos bilang mga priest. So, ang lesson ay patay. Hindi. So, ang lesson is mas mataas yung ating pagmamahal at paggalang sa Diyos compare sa anong earthly relationship dito. So, ngayon, bilang priest, ang kanilang... Pumatay na kayo ng mga biyanan nyo. Oo, mali naman yun. Bilang priest, ang trabaho nila is sa Templo. tabernacle. Wala pa Which is palang wala pa templo naman nun. kasing, yung established na templo. Ang tabernacle ba, sir, ay maaaring parang tent, ganun, parang tent. Para siyang malaking toldang tipanan at pinagtitipunan ng mga tao. Ito kasi yung hindi pa siya yung fixed, tama ba? Kaya nga may iba-iba ding mga tribes is dun sa ilalim ni Levi kasi may 3 anak si Levi na may hati-hati ng duties and responsibilities dun sa tabernacle o dun sa tolde. So parang dun sila nag-focus. Yung tribe nila nakafocus sa pag-serve sa tabernacle. So ito nga silang 3. para sila sumisweldo ngayon. Yung di ba Parang may tithes nabubuhay. di ba yung may mga tithes yung yung Nagta-tithes Israel. na pala sila, So hindi sila yung paano ba? Sila yung tumatanggap. Although hindi man tumatanggap, sila yung nabibiyayaan nung tithes doong 11. Kasi dahil nga dun sila nakafocus sa tabernacle. Siyempre hindi na sila makakapaghanap buhay tulad ng mga ibang tribo. May portion sila. Okay. Tapos kung papansin mo, though sinet apart sila among the 12 tribes, the 11 na lang.
Tandaan natin, yung tribe ni Joseph is dalawa. Yung kay Ephraim tsaka kay Manasseh. So parang bilang pa rin is 12. Kahit na sinet apart yung kay Levi. So ngayon, yung tatlong anak ni Levi, si Gershon, si Kohat, tsaka si Merari, Tatlong anak. Oh. yun ay may sarili-sariling mga pamilya. Okay. At ang duty nila ay lahat related sa tabernacle. So, sa isahin natin. So, example, yung family ni Gershon, para to sa screen, fence, and cortina ng tabernacle. Sa pamilya naman ni Kohath, sa furnishing, lampstand, altar, incense, Ark of the Covenant, sila'y bahala doon. Galing, ano? Tapos yung kay Merari naman, yung board, pillar, tsaka yung... Oh, yun. Yung dalawa na yun. May division of labor, Yes. So, yun yung mga priest. Sila yung after doon sa tabernacle. Sila yung, parang katiwala. Yung Ngayon, iba kasi naging katimawa, eh, no? kaya nga. Ngayon, iba yung high priest. Pag sabing high priest, punong saserdote na ang lineage na tinawag dito is yung lineage ni Aaron. Ni Aaron. Tapos, ano yun? Family yun. So, kunwari, after ni Aaron, ang papalit sa kanya, yung pinakapanganay niyang anak na lalaki. Maliban na lang kung pasaway yung panganay niyang anak na lalaki, doon sa susunod mapupunta. Ngayon, sabi dito is yung priesthood, in that sense, hindi siya popularity contest. Appointed siya ni God. Ngayon, kung ikaw ay high priest bilang tao din, kapag ikaw is mag-aalay sa Diyos, ang unang Anong trabaho pala niyang high priest na yan? matadero. Butcher? Oo, butcher. So, sila yung nagkakatay Maganda lang ng palang pakinggan, hayop. ano? So, sila yung nagkakatay ng hayop. Pero hindi lang yun. Madami rin. Marami rin. Sila din yung nag-a-address sa mga gifts and offerings ng mga tao. Hindi lang naman yung sin offering ang inaalay nila. Even yung thanksgiving kay God. Ayan. Even minsan yung pag-address sa mga issues and concerns regarding sa worship, sila din. Pero yun nga yung... Pero tagapamahala siya talaga. Punong tagapamahala. Yes. Nire-represent, sila yung nagre-represent ng tao kay God. Parang ambassador ang dating. So, ngayon, dahil sila ay tao lamang din, ang una nilang gagawan ng sin offering, yung sarili nila. So, magsasacrifice muna sila para sa sarili nila. Reminding yung Israel na even yung mga high priest ay tao lamang at makasalanan. Bago Para nila... no? Kumbaga hindi rin lalaki ulo ng mga Yes, yan. yes. At saka ano yun, kumbaga parang magiging humble ka na hindi ka binoto ng tao out of popularity. Kumbaga, it's a divine duty kay God. Kaya nga kailangan, even yung pamumuhay mo, and even yung behavior and attitude mo, is according sa kalooban niya. Ngayon, kapag nakapag-alay ka na, sin offering for yourself, sariling kasalanan, then, tsaka ka palang pwedeng mag-alay para doon sa ibang mga tao. Once a year, pumapasok yung high priest doon sa Holy of Holies. Tatlo kasi yan, eh. Diba? The outer court, inner court, tsaka Holy of parte Holies. ng tabernacle. Ng toldang tipanan or the tabernacle. Ngayon, tinatalian sila sa paa ng tali na may bell. Para pag pumasok sila, tumutulog yung bell, ibig sabihin buhay pa yung high priest. Pero kunwari, unworthy sila na humarap sa Diyos, tapos nandun sila sa Holy of Holies, tapos hindi na tumutunog yung bell, ibig sabihin, namatay sila sa presensya ng Diyos. Hindi pwedeng pumasok yung pangkaraniwang tao dun sa Holy of Holies eh. So, hihilahin gamit yung tali na nakatali doon sa paa. Siguro may instance na gano'n, ano? Siguro nga, may instance na gano'n. Tsaka, marami kasing restrictions eh. Once a year lang yun, ha? Tapos, kailangan, nag-offer ka rin pa. Kumbaga, pinakikita dito na si God banal. Na hindi ka basta pwedeng humarap sa kanya na kung trip mo lang. At kung hindi ikaw ang inappoint ni God na high priest, wala kang karapatan na mag-perform ng duties ng high priest. Actually, sa Bible, may mga tao na naparusahan ng Diyos kasi nag-assume sila ng trabaho ng priest.
So, halimbawa, si Korah, Nagmamagod ng loob lang naman ako. hindi naman kailangan ni God yun. Okay. So, sabi ni si Korah, nilamon siya ng divine earthquake o ng Anong ginawa ng lupa. Cora na yan? Si Ate Cora pala yan. Sino? Paano na nga ba yung Shinare ko na to minsan na midweek nakalimutan ko na eh. Parang, teka, search ko mismo. Si Para Cora. mabilis lang. Kapatid siya ni Moses? Tama ba ako? Isa siya sa mga anak ni Levi. Ah. Di ba, Gershon, si Korah, ayun. Pero hindi naman lahat ng lineage ni Korah pinatay. Teka, search ko. Sin of Korah is... Si Cora. Okay, the sin of Korah is rebellion, pride, and envy against God's chosen leader. Korah challenged the authority of Moses and Yun nga Aaron. pala. So, ito Naalala ko yun. na. Korah and 250 leaders claimed that all Israelites were holy and accused Moses and Aaron of exalting themselves. So, kinwestiyon niya yung leadership ni Moses at saka ni Aaron. Though Levite siya, si Korah nainggit siya sa high priesthood ni Aaron at gusto niya na maging high priest. Hindi nga ibinigay ang pagiging high priest sa Levite personally kasi priest na nga sila eh. Yung pagiging high priest is sa lineage lamang ni Aaron. So, dahil nga Inggit sa nainggit siya, posisyon. parang Lucifer din eh. So, because of pride and rebellion, nilamon siya ng lupa. So, nag-assume siya ng trabaho ng high priest. What else? Dito si Saul, di ba hindi niya inintay si Samuel? Nag-alay siya ng mga offering. Hindi niya inintay si Samuel. Ni-reject siya ni God. Yan. What else? So, yung mga pabida, ganun. Yeah. Pabibo. Ito si Uzziah, who was struck with leprosy in the temple itself. So itong mga tao na to na nag-assume ng mga trabaho na hindi naman sila dapat, pinarusahan ng Diyos. So ibig sabihin, pagpapatunay na hindi tao ang naghirang sa kanila. Si God. At kung si God ang naghirang, hindi pwedeng basta kunin at hindi ka pwede mag-take ng honor sa sarili mo dun. Kasi hindi naman siya, vote eh. Siya, appointed. So, sabi dito, today... Yung money contest, no? Oo, kaya nga. Uso dati yun, ha? Oo. Ngayon ba meron pang ganun? May mga ganun pa rin. Pero kasi ngayon sa public, wala. Yung very strict. na lang, ano? Hindi, very strict yung no collection policy. Okay. Ngayon sabi, Ngayon, mga heart na lang. no, ganun-ganun na lang. Sabi dito, hanggang ngayon rin naman, we also are prohibited from being our own priest. Sabi dito, ito ay matinding kayabangan na isipin na kaya nating i-approach si God ng sarili lang natin. Terms. Okay. So, terms natin. Yeah. So sabi dito, kailangan kung lalapit tayo kay God, meron tayong high priest, which is si Jesus. So kung lalapit tayo kay God nang hindi dumaan kay Jesus, kundi sa ating sariling boldness lang, mamatay din tayo or sabihin natin, lapastangan tayo. So, ibig sabihin, kapag i-approach natin yung throne of grace, laging sa pamamagitan ni Jesus. Kasi siya yung ating high priest. Pero syempre, it is also superstition to think na pwede tayong mag-draw near sa throne of grace sa pamamagitan ng ibang high priest maliban kay Jesus. Yung mga santo-santo. Kaya nga, patron-patron. kaya nga yung mediator na si Mary tsaka yung mga santo ng mga Catholic, hindi siya tama. Okay? Kasi isa lang. Oh. Kasi isa lang ang ating mediator talaga sa langit, which is si Jesus. Kasi parang ginawang bakar-bakar ngayon, eh, no? Ewan ko ba? So, parang ikaw hindi malito si Jesus. Kaya nga may mga naka-assign din. Hindi ganun. Mga roles. So, do you think si Jesus, si God mismo na may hawak sa universe at saka tinawag into motion lahat ng bagay, malilito sa prayer ng mga tao? Hindi siguro. Hindi, kasi yun, sir, eh. Part yun ng pagsakop sa atin. Sa bagay. Ng mga Kastila. Oo, yung kanilang colonialism sa atin. Okay. Kaya inananala tayo doon. Yeah. Yun. So, ang lesson hindi na, diretso na kay Jesus. Huwag ka nang sino pa papadaanin. Minsan, pag-pray mo nga, pastor, wala namang masama doon. The prayer of the righteous Oo. avails much.
Pero minsan ginagamit kasi yun na parang ay, pray ka na ng pastor. O, The prayer, bendisyon, di the ba? prayer of the righteous avails much and we ought to pray with one another. Pero yung superstition na kapag siya yung nag-pray, mas pakikinggan, medyo hindi kasi ganun. Kung ganun lang din naman, ang mas pakikinggan siguro ni God is yung sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. O, dito na tayo, dumiretso. But then again, hindi naman natin dinidiscount na we can pray for one another. We don't discount na pag-pray tayo ng mga elders through the laying of the Oo, maganda hands. yun. Oh, pwede naman yun. Pero hindi sila mediator. Hindi sila special, Oo, super. hindi sila super. Hindi sila mediator. Hindi natin pinapalitan yung Hindi sila duty super or purpose Christian. of Jesus. Hindi sila super Christian. Okay, yun lang naman yung kailangan malinaw. Hindi, yun nga. Minsan parang, ay, bendisyon na natin to. Di ba? Ganun. May false hope na yung sa mga bendisyon. Pag nagde-dedicate ka ng bahay, ang una mo i-dedicate yung sarili mo. Yung may-ari ng bahay. Yung may-ari. Yung sarili mo muna i-dedicate. Pati Kasi yung sa mga dinededicate yung anak, di ba? Yeah. Yung magulang. yung buhay mo, Kahit may dedicate mo yan ng ilang beses kung ikaw paglaki niyan. mismo. Yan, paglaki niyan, di ba naman sinishare ng word ni God? Ala din. Ala din. Mahilig kasi. Ano lang yan, wishful thinking and ceremony No, lang. yung pag- kotse, binebless, di ba? Tapos ay paggamit. Oo. Ayan. Saan dinadala. Nadala, hindi mo lang pinagsusundo. Ayan. Oo, di ba? Okay. Yeah. Next, verse 5 and 6. Yung mga magaganda palang topic sa mga video ko, yung mga simple lang. Sige na nga. Mga ganun. There you go. 5. 6. Okay, gayon naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, ibig sabihin, si Jesus hindi niya ginawang high priest yung kanyang sarili. So, kumbaga, inappoint siya ni God the Father. At ang maporma dito, though high priest din siya katulad ni Aaron, kung di ako nagkakamali, hindi siya sa lineage ni Aaron. Okay? Tapos ang maporma pa dito, si Aaron nung namatay, ala na. Pero si Jesus kasi, after niya mamatay, nag-resurrect. Ang ganda no, nung nasa sa lineage ni Melchizedek. Di ba pinag-aralan natin yan? Sino yung si Melchizedek? Si Melchizedek is The mystery the man. high priest of the Lord Most High na walang pinanggalingan o pinagmulan. Di ba? From Salem yata. From Salem. Pero yung isa yun, hindi alam kung sino yung parents niya. So, ang tingin ng iba is pre-incarnation ni Jesus. Yun yung tingin ng marami. Pero dahil nirelate siya kay Melchizedek, it really might be nga naman. Pero ang sabi dito, he is a priest forever. May sinabi dito, sir, na maaaring baka kalituhan ng iba na sinabi na mula ngayon ako'y iyong ama na. Parang gano'n, di ba? Okay. Ibig sabihin ba nun pa lang yung naging son of God si Jesus? Hindi naman. May beginning ba siya? Nung sinabi na today I have begotten you, it refers na si Jesus is nag-resurrect from the dead. Okay? Ang highlight dito is yung hindi yung nun lang ba siya naging ama ni Jesus or si Jesus ay ang nun lang context ba? kasi dito pagiging high priest Yes, oo. Okay. So sabi dito, at that time, he fully assumed his role as our great high priest after niyang maging perfected. Pag sinabing perfected, yung nagawa niya yung pinagagawa finished. sa kanya. Tetelestai, it is finished. Ngayon, nagtataka sila, bakit kailangan pang gawin yun ni Jesus? Diyos na siya. Mamaya i-explain natin yung ganung bagay. Basta ang sabi lang dito is, he is our high priest forever. Bakit? Kasi si Aaron, nung namatay, ala na. Nung namatay yung maanak niya, nag-high priest, Ibig ala na. sabihin, di ba, kanina, sabi mo, yung high priest, pupunta siya once a year, di ba? Tapos Sa may sariling Holy. kasalanan na kailangan Tapos, alayan. Kumbaga, siya yung kakatawan dun sa buong Israelita para mag-offer ng sacrifice sa forgiveness ng sin. And reminding himself na meron din siyang sariling mga kasalanan. Ngayon si Jesus, yung role niya as high priest, siya din kasi yung naging sacrificial Yes. lamb. Tapos,
dahil nag-resurrect siya at yung sin and death ay walang power over him, so he would be our high priest forever. So, hindi na necessary yung high priest na tao na namamatay, di ba? At napapalitan. So, isa na lang yung high priest natin. O, yan. Kaya hindi na tayo nagkakatay ngayon ng mga Yeah. ayaw pa, no? Hindi na. Kasi Jesus died once and for Tsaka hindi na rin napapalitan yung high priest. Kasi si Jesus is eternal, now and forever. Okay, verse 7 and 8. Ang bilis natin, ah. Maikli lang to. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kaya kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Okay. So, ito yung medyo nahihirapang anuhin nung iba na si Jesus, dito niya natutunan na sumunod. Okay? Bakit ganun? Diyos na siya. Bakit kailangan pa niya matuto na sumunod? It is because dahil nga Diyos siya, wala naman siyang kailangan sundin sa langit Lahat is sumusunod sa kanya. Even yung legions ng mga anghel is sumusunod sa kanya. So, ibig sabihin, yung obedience is natutunan niya dito sa lupa in the function wala of siyang Father concept and ba Son. nun? Walang concept and experience of obedience si Jesus. Si God mismo per se. So, through kay Jesus, nagkaroon siya ng concept of experience ng pagsunod. Kasi nga naging nagkatawang tao siya. Oo. Tsaka ang pangalawa dito, wala naman kasi siyang ibang susundin sa langit. Yun. Diyos Oo, Diyos siya So, kumbaga given yun. Ngayon sabi dito, ngayon tuloy nagka-example tayo, no? ngayon, dito, ito yung kailangan maintindihan ng marami na napakahirap matutunan ng isang tao ang obedience kung wala naman talaga siyang kailangang sundin. So, sa atin, para bang, hindi, kaya niyang gawin yan, Diyos siya Hindi Kailangan mo maintindihan na wala siyang kailangan sundin kahit sino. Gets mo? Kung sa atin, normal sa atin na sumunod kasi ano tayo created being tayo paano yung mga hindi created? Paano kung ikaw yung creator? Paano ka susunod? Parang napaka-foreign sa isang manlilikha at supreme being nung concept ng pagsunod. Kasi nga Humility, pagtitiis. parang foreign sa kanya kasi nga ala naman siyang kailangan sundin dahil siya na yung pinakamataas Sino yung kailangan niyang sundin na mas mataas para siya sumunod? So, para gawin yun ni Jesus, napakahirap. Okay? Kasi hindi siya designed para doon. Okay? Or hindi niya nature yun. Pero ang sabi dito, na kahit pa ganon yung nangyari, kahit na napakahirap na i-exemplify yung pagsunod, ang sabi dito, he obeyed perfectly. Kaya nga sa Garden of Gethsemane, sabi, he struggled with the difficulty of obedience, pero nag-obey siya perfectly. Meron siyang will na, Father, if you're willing, take this cup away from me, not my will, but yours be done. So, may struggle siya doon sa pag-obey. Kasi ang hirap Pero, na-obey pa rin niya yun ng tama. Hindi pa rin Humility. Tapos sabi din dito, ang salitang prayer and supplication ay galing sa salitang hiketeria, an olive branch wrapped in wool. Significantly, itong supplication ni Jesus took place sa Garden of Olives na siya ay tinatawag ding Lamb of God. So, yung hiketeria is pinakita din na si Jesus mismo yung divine supplication sa mankind. So, ngayon, sabi dito, and was heard because of his godly fear. So, kumbaga, si Jesus, nung nag-pray siya kay God the Father, narinig siya. Bakit? Una, righteous si Jesus. Pangalawa, obedient si Jesus. It so happened na hindi kasi yon yung plano ni God. So, ngayon, hindi naman goal ni Jesus na mag-disobey Nagre-request siya nagpe-petition siya na kung pwede, take this cup away from me. Pero, kung madidisobey kita sa ganyang bagay, wag. Kaya nga sabi niya, not my will, but yours be done. So,
pakinggan mo to, no? Jesus did not pass from disobedience to obedience. Hindi siya yung galing siya sa disobedience, Yung tapos, sumuway siya, ganun. oo, tapos natutunan niyang sumunod. Hindi ganon. Ang picture dito is, he learned obedience by actually obeying. Okay? So, yung iba kasi ganito, naranasan mo na ano yung consequence ng hindi pagsunod, kaya nung sumunod na. Kumbaga natuto na. Oo, natuto na. Pero Dati dahil, kasi di ako sumunod eh. Ngayon, alam ko na. nung di kasi ako sumunod, ganito yung nangyari sa akin, kaya sumunod na ako. Sa kanya, iba. Walang ganon. Sa kanya, walang instance na hindi siya sumunod, kaya nakita niya yung consequence, kaya nung next time, sumunod na siya. Hindi. Ang una niyang ginawa, nung may instance na ng pagsunod, sumunod talaga siya agad. Hindi siya nag-disobey. And through that, nakita niya yung experience ng pagsunod at saka yung effect ng pagsunod. O, yun yung Si Jesus yan. so, hindi siya Di nagkasala. ba si Jesus? Oo. Ba't ang tao, sir, ay sumunod? Karamihan. Madalas kasi because of pride and we are our own God. Ayun. Kasi ganun ngayon yung ako muna, sarili muna. Ako muna bago ang iba. Oo, self-love. Ayan. Yung mga ganun tagline pag tumatakbo ka, no? Ako muna. Oo. Ayun yung honest. Ano? Kung may self-honesty lang yung karamihan sa mga politiko, siguro ganyan tagline. Ano? Ako muna bago ang bayan. Ayun. At least. Pero I think Kukupit lang, pero konti lang. pero I think may mga politiko pa rin naman hopefully Na okay. na walang pansari or hindi inuunay pansariling interest. So sabi dito, one thing that God enthroned in heaven does not know is the experience of obedience. O yun daw yung reason. Hindi malalaman ng Diyos yung experience of obedience unless na merong opportunity to obey. Kaya yun na nga, true kay Jesus. So, sabi dito, the angels must have marveled as they saw Jesus who added humanity to His deity actually live out obedience. Nagulat siguro yung mga anghel kasi si Jesus mismo na-exemplify niya yung obedience. Diyos siya. Foreign sa kanya yung obedience. Ako si Jesus. Yeah. At saka hindi nga siya yung dapat sumunod. Siya nga ay dapat sundin. So sabi dito, He obeyed in a spectacular challenges. He obeyed as an ordinary person in his life. He obeyed as a child, a teenager, and a young man. He obeyed privately and even secretly. He obeyed his father and he obeyed rightful human authority. Even yung human authority, sumunod siya. Hindi ba challenge siya? Dapat mo magbayad ng tax kay Caesar. Yung uhulihin siya. O bigyan nyo nga ako ng barya, pera. Darius. O kanino yung inscription na nandyan? O kay Caesar daw. O de ganito. Bigay niya para kay Caesar. Bigay niya para sa Diyos. O so, ibig sabihin, nirespect din niya even yung human authority. Nanay niya. Nanay din niya. Yung father din niya. Yun. Kaya nga yung craft niya ng pagkakarpentero, di ba? Possibly, doon niya natutunan sa father niya. So, ibig Yung sabihin, yung sa first miracle. yung sa water into wine, di ba? Woman is not yet my time. O, diba? Sabi dito, obedience is a trade to which a man must be apprentice until he has learned it. So even si Jesus is kinailangan din ma-experience yung obedience. Yet, he did not experience disobedience. Okay. So, some say na we might learn through suffering, but such lessons are only God's second best lesson para sa atin. Si Jesus, yung way niya ng learning ng obedience is through suffering. Tayo, pwede rin yun. Pero hindi yun yung number one na way ni God para turuan tayo sa buhay. Sabi dito, ang number one na option natin para turuan tayo sa salita niya is sa mismong word niya. Yung Bible. Salita ni Jesus. Mukhang hindi mo na kailangan pang ma-experience. Yung suffering. Oo, kaya nga nauna ni. Kaya nga nauna na yung word niya bago yun. Oo. So, yung suffering kay Jesus yun. Pero sa atin, ang number one talaga as much as possible, yung instruction. Yung suffering is pag medyo hindi pa natin natutunan, kaya siya dumarating. Okay? Now,
So, sabi dito, the Bible never teaches that strong faith will keep a Christian from all suffering. Christians are appointed to affliction. Kasi nga, it is through many tribulation we enter the kingdom of God, and our present suffering is a prelude to glorification. So, part naman talaga ng pagiging Christian na somehow merong suffering. Pero syempre, yung suffering ay secondary lamang ng way of learning natin sa obedience. Yung word pa rin ni God ang primary Dapat, gano'n. na point natin ng obedience. Ako gusto mo pa ba na gano'n? Na mag-suffer ka bago ka matuto? Bago matuto. May nauna na nga. Oo nga. Kaya it's very important na yung wala pa man yung suffering, sumunod na tayo. Para Prevention. is better than cure. Yeah. Okay. 9 to 11. Yeah. Yes. Sabi ni Juan. Okay. Yeah. At nang siya ay maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Okay. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. 11. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal niyong umunawa. 11. Yan yun, 11. Ang maporma kay Jesus is, di ba, namatay siya, tapos muling nabuhay. Siya yung naging author ng ating salvation. Siya din yung author ng resurrection and life. So having said that, napaka-responsable ni Jesus. Ba't ko nasabi napaka-responsable Jesus? Di ba normally pag may mayaman na matay, may iwan niya yung inheritance niya. Ang mangyari, hindi natin sure kung yung mga mapag-iiwanan ba is responsable doon sa pera na iiwan. Pero kay Jesus iba. Di ba namatay siya, may inheritance, at muli siya nabuhay to make sure na yung mga mag-i-inherit ng eternal life na yun will keep it until the end. So, ibig sabihin, nung nag-resurrect siya, He made sure na si Jesus is author and finisher of our faith. So, He made sure na yung mga inheritor ng faith and inheritor ng blessing niya will continue until the end. Kaso nga lang, ito yung problema, no? So, di ba nirelate si Jesus sa lineage ni Melchizedek, ano? So, inire-relate ngayon kung papaano yung eternality at saka yung divinity nung dalawa. Kaso nga lang, ito yung problema. Marami pa sana i-share dito yung speaker. Kaso nga lang, ang sabi dito, mahirap daw i-explain, lalong-lalo na kapag naging dull in hearing na yung mga tao. Yung pagiging dull of hearing or sabi ating mahinang makinig or sabi ating mapurol makinig is hindi siya issue ng tenga issue siya ng heart. Kapag may mga tao kasi na na kahit ilang beses mo pagsabihan, ayaw nilang sumunod. Okay? Some people... Parang ayaw nilang intindihin. Yes. Hindi naman yung capacity. Hindi capacity. Ayaw lang talaga nilang intindihin or hindi sila interested. For example, si Jesus na yung author and finisher ng faith natin, nire-reject pa nung iba. Kasi gusto nila na ang author ng buhay nila is yung sarili nila. At si Jesus, nire-respeto niya yun. Oo. Kung ayaw mo, Kasi si Jesus, gentleman. Kaso ang problema, pag tayong sumulat ng sarili nating kwento o ng sarili nating libro, hindi babasahin ni God. Kasi ang babasahin lang ni God is yung mga libro na in-author mismo ni Jesus. So, yun yung option mo. Either you obey God and God or Jesus be the author and finisher of your faith, or ikaw ang bahala sa sarili mo, ikaw sumagwan, which is futile. Kasi at the end of it, walang mangyayari. So, sabi dito, yung pagiging dull in hearing is an attitude or heart problem. So, ibig sabihin, ayaw mo talagang sumunod. Ayaw mo talagang bigyan ng weight yung sinasabi ni God. Tigas ulo. So, for example, sa klase, mararanasan mo to in-explain mo na nga na maigi, na wag mong gagawin, okay, bawal to, bawal ganyan. Mamaya, may gagawa pa rin. So, they're not paying attention. Class. Get 1/4 sheet of paper. Sir, 1/4? Ganun pa siya. O pag may nagganon sabihin ko, hindi, sige, mamaya 1/2 na yan.
Tapos hindi pa nila pakikinggan yung sinasabi ng So classmate heart, nila. issue ng heart. Yes, issue Pride. ng heart. Pwedeng hindi lang pride. Hindi siya sila receptive. interested. Hindi lang sila interested. Walang They, weight. they think, Value. ako ang tingin ko ganito eh. They think na dahil walang direct effect na manifested sa kanila ngayon, yung mga sinasabi mo, they think na walang magiging direct effect sa kanila yan in the future. So, they are Sa pagkakapera ba yan? they're deceiving themselves. Or they have a wrong view kung sino si God at kung sino sila. So, kunwari, basta mabuti silang tao, ganyan-ganyan, hindi sila kasing sama nung kakilala nila, ligtas sila. So, kumbaga, ang merit or ang view is sa sarili nila, hindi kay God. So, pagka ganun, Wrong view ng salvation. pagka ganun, nagiging dull din at nagiging callous din yung heart ng isang tao. So, in short, people need to be reminded. Next, dito tayo sa Konti na lang. 12 to... Hala, natapos na. O sige, 12 to 14. 12 to 14. Okay. Dapat nga sanay mga tagapagturo na kayo. So balit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sanay. Kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas. At wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Okay. Yung mga first principle or basic principle like faith, salvation, repentance, being born again, the kingdom of God, hindi man sinasabi yan na kapag mature ka na, mga mabababang doctrine lang naman yan. Hindi yun yung point. Ang sinasabi lang, pag mature ka ng Christian, yung mga basic principle na yan, kaya mo nang i-remind yung sarili mo dyan, hindi ka magde-depart doon. Hindi yung ngayon, issue pa ba yung, bakit? Bawal bang magjowa ng hindi Christian? Di ba? Parang, ba't pag-uusapan pa ba yan? Yung mga ganyan? Ayan. Yung Yun mga yung point ko. Yun yung point ko eh. Porkit Yung ba parang- hindi naka-attend, hindi na Christian? minsan ang hirap mag-correct sa totoo lang eh. Minsan sasabihin pa sa'yo, nagpapasa ka ng conviction or ganyan-ganyan. Command eh. Hindi naman conviction yun eh. Hindi, ito yun eh. Ito si God. Ito yung standard niya. Kahit sabihin na natin na finulfill ni Jesus yung law and commands, lagi nating tandaan na hindi nagbabago yung standard ni God. Kumbaga, i-work out naman natin yung salvation natin Lumabang ka naman sa with buhay. fear and trembling na abutin mo naman yung standard ni God. Lumabang ka naman sa I-ano mo naman yung kaya nga may grace si God eh. I-akma mo naman yung pamumuhay mo dun sa standard niya. Magano nga tayo, sir. Kunyari, Hindi, pasahol eh. hindi pag-attend. Wala, hindi naman, kumbaga, hindi ka pupunta ng impyerno, hindi ka naka-attend ng isang, wala namang gano'n. Linawin lang natin. Kunyari, hindi ka naka-attend, siguraduhin mo namang talagang valid yung reason. Pero ang sa akin naman, yung parang ganito, no, gilasan mo. Yun yung gusto ko i-request eh. Ito yung standard ni God. Okay, madaming mga whatever reason kung bakit di ka maka-attend. Pero, pakita mo naman kay God na worth siya na ipaglaban sa pagkakataon yun, sa oras na yun, sa araw na yun. Yung parang, yun yung sinasabi ko, gilasan mo naman. Ito yung standard ni God. Try mo na makaabutin. Yun yung minsan hindi nila naiintindihan sa akin eh. Tapos, ako naman, medyo sila naman yung hindi ko maintindihan. Bakit kapag para kay God, ang daling bitawan? Yung para bang... Ba't parang question pa na? Oo. Ba't may usapan pa na? Dapat wala nang usapan na porket ba hindi naka-attend, ibig sabihin nun, hindi na Christian. Dapat hindi na yun usapan eh. Given na dapat na as much as possible, hindi ka uma-absent. Hindi, ang hirap din kasi, parang ganito eh. Kunyari may umabsent. Pag tinanong mo, hindi pwede dahil ma-offend. Kung bakit. Kung di mo naman tinanong, wala kang pakialam. Parang hindi ka rin makaano. Pero ganito kasi brad based sa mga observations ko, may mga tao na ayaw lang talagang pinapakialaman. Okay. Kaya anong nangyari, akala nila,
ito yung nagiging problem eh. Akala nila, dahil hindi na sila pinapakailaman, akala nila laging valid or reasonable yung reason nila kahit hindi naman. Pwede naman Yun yung sineshare ko minsan sa sa isang family ng brethren eh. Sabi kong ganon, kami kako bilang tao na nagkakamali at nagkakasala din, uunawain namin kayo kung ano yung mga kahinaan ninyo at kahinaan namin, naiintindihan namin. Pero sa totoong buhay, lahat tayo ay dapat nandoon sa standard ni God. Kaya kunwari, hindi porket naintindihan namin kayo, is pagdating sa harap ng dakila at makapangyarihang Diyos, okay yung laging ganyan. Parang yun yung pinapoint out natin na hindi pwedeng palaging ganyan. Na para bang may mga members naman tayo na physically wala dito pero kunwari yung member sila talaga. kunwari wala sila dito pero doon sa lugar na pinag-aanuhan nila is active at nagse-serve sila doon. Walang problema doon dahil universal naman ang church eh. At saka meron din silang brethren doon sa lugar na yon at nakikipag-fellowship. Ginagawa nila yung duty nila bilang isang Kristiyano. At namumuhay sila talaga bilang Kristiyano. Yun, hindi mo mako-question yung ganon. Yung mga basic sana, wala na sana tayong usapan pa. Hindi na nga dati pinag-uusapan. Dapat ba, okay lang ba na magjowa ng hindi Christian? Hindi na kasi dapat yun question. Kaya dito sabing ganon, by now, you should be teachers. Di ba sabi, not everyone of you shall teach. Hindi yun yung pinopoint na parang James chapter 3 verse 1. Ang pinopoint out dito is lahat tayo... Bagal nyo, parang gano'n. Parang gano'n yung point. Hindi, parang lahat tayo, aware na tayo sa gospel. Kumbaga, kaya na natin yun i-share sa ibang tao. Dapat nga ganun na nga daw yung ginagawa natin. Hindi eh. Ano pa nangyayari? Gina-justify pa. Dagdag pa sa sakit ng ulo. Hindi lang yun eh. Gina-justify mo pa yung hindi mo nga pag-share eh. Yun yung pinag-uusapan natin ng isang brethren. Kaya ako shinare yung simplicity ng gospel eh. Na ang approach madalas sa mga simpleng command ni God is face value. Okay? Sa mga simple 1 + 1. Sa mga simple sa mga simpleng command ni God is face value ka doon. Kunwari, go and make disciples. Yun na yun. Go and make disciples ka talaga. Ngayon, sabi ko doon sa isang brethren na yon, kung kunwari, sineshare mo yan, tapos nag-go and make disciples ka, tapos yung kausap mo, nagja-justify bakit hindi sila nakakapag-share, hindi ikaw ang dapat mahiya, sila. Why? Because yung basic na sense noong verse, hindi nila nasusunod, bakit ikaw yung mahihiya? Pero good for you na nahihiya ka because there's room for you to improve more. Pero sila na they are so good on justifying themselves before men, ingat tayo. Kasi sabi sa Bible, what is highly esteemed by men is detestable with God. So kumbaga, pwede mo lang ma-esteem yung sarili mo na justifiable yung ginagawa mo. Na hindi Anong justification? Justification na kahit hindi ko ginagawa yan, ginagawa ko naman to. Hindi ganun. Kaya ako nag-share noong Sunday hindi mo kailangan ma-intimidate sa ibang mga tao na maraming alam sa Biblia na kaya nilang i-justify even yung hindi nila pagsunod doon sa mga bagay-bagay. Sabi ko naman doon sa brethren na kausap ko na yon, huwag kang ma-intimidate. Okay? Kung ikaw nasusunod mo yung basic, panalo ka doon. Hindi ka ma-intimidate sa mas maraming alam. Okay? Kasi kaya dinadamihan nila yung alam nila para damihan yung justification nila. Kawawa sila kapag ka ganun. Because hindi sila honest sa kanilang sarili. Kaya ko doon siningit yung examining ourselves. Obey mo na. Oo. Obey mo na. Ngayon, ito, dahil may mga katigasan ng ulo yung mga tao na to at hindi pa mature, sabing ganun, hindi pa sa inyo bagay yung solid food. Yung mga pang mature ba? Yung sabihin na natin na kaya kayong makorek ng Kumbaga talaga. ma-offend ka pa kasi. Kaya... kasi yung mga baby, milk pa lang yan. Tulog ng tulog, kain na kain ng gatas, very cranky yung ugali. So, kumbaga, para sinasabi dito ng writer na ganyan pa yung ugali nyo kasi mo, easily offended kayo. Tapos yung mga basic, ganyan-ganyan pa yung ginagawa nyo. So, kumbaga, hindi ko naman sinasabi siya nakaka-disappoint, pero may mga expectation na sa kanila. Ang tagal na nila sa church.
Yun yung totoo, sorry. Mm. Tagal na sa church, pero ganun pa rin yung ugali. Hindi naman sinabi na hindi sila Christian. Christian naman sila. Kaya nga lang, baka naman pwedeng effort naman na mag-mature. Baka pwede namang konting humility naman. Baka pwede namang konting push pa. Baka pwede naman na Paspas pa. i-work out naman yung salvation. Effort ka naman. Oo, hindi yun talaga yun eh. Kakaaral nga lang namin ng ibang world religion kanina sa Buddhism eh. Even Buddhism, sinasabi, right effort eh. Hindi na biblical yun ha. Pero yung ibang world religion, nire-require yung effort. Baka naman pwedeng mag-effort ka sa Christianity mo. 3, 5 taong ka na sa Christian life, napagsabihan ka na bakit hindi ka gano'n umaattend, ma-offend ka. Ano ba naman yan? Parang ala naman ng pinagkatandaan na hanggang kailan ka easily offended. Di ba? Dapat hindi na gano'n. Pero dahil nga gano'n, immature ka pa. Ito pa lang ang mo. Pero meron akong paalala. Huwag naman tayong sobrang masarapan na baby tayo in Christ or sabi natin babes in Christ na para bang gusto na lang natin na lagi tayong immature para wala tayong masyadong responsibility. Alam ni God yung heart natin. Kung sinasadya mo na para bang member lang ako, sinasadya mo lagi na para bang immature ka, ayoko ng responsibilidad, shame on you naman. Parang, si God, alam na alam yung heart natin. Kung ikaw na lang lagi yung inaalala, ikaw na lang lagi yung iniintindi, ikaw na lang lagi na, baka pwede namang medyo mahiya naman tayo ng konti. Okay? Rise up. Rise. So, to close, sabi dito, lahat ng senses naman natin talaga is dapat ine-exercise natin. Alam mo ba na yung 5 basic senses natin, meron siyang spiritual counterpart. May spiritual taste, may spiritual hearing, may spiritual sight, may spiritual smell, and spiritual feeling and touch. Sample, spiritual taste. Taste and see that the Lord is good. So, sabihin, you experience talaga. Mas solid nga yung trust mo kay God kasi first hand mo na experience yung goodness ni God eh. Taste and see. O how about sense of hearing? Sabi dito, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches sa Revelations. So yung sabihin, meron kang discernment. Alam mo kung galing kay God, at alam mo kung ano yung mga bagay na pinagagawa sa ni God because you have spiritual hearing. Spiritual sight. Sabi dito, the eyes of your understanding being enlightened. So, ibig sabihin, you are able to discern yung mga situations at saka yung mga bagay-bagay. So, ibig sabihin, hindi ka bulag sa katotohanan. Spiritual smell. I am full having received from you a sweet-smelling aroma. So, ibig sabihin, sabihin lahat ng senses natin may spiritual counterpart, and yung last part dito is sabi dito sa Ephesians 4 verse 18 to 19, the hardening of their heart who being past feeling have given themselves over to licentiousness. So sensitive pa rin ba tayo dun sa mga actions na ginagawa natin? Okay? So hindi tayo manhead, hindi tayo kalos. Yan na naman tayo sa linya na to. Nasasaktan ka pa ba kapag madalas ka nang di nakakapag-church? Nasasaktan ka pa ba kapag di ka nakapagbasa ng Bible? Nasasaktan ka pa ba kapag nauulit mo yung mga kasalanan supposedly na pagtagumpayan mo na? Nasasaktan ka pa ba kapag nakikita mo yung brethren mo mature na tapos ikaw hindi? Naungusang ka. Nasasaktan ka pa ba na na-realize mo na hindi ka nakatulad nung dati? Kaya nga, yun yung tanong ko, even yung sa mga umalis ng church, nasasaktan pa ba tayo na na-experience natin yung divinity, yung goodness, yung power ni God? Tapos nagtuloy-tuloy lang tayong umalis kasi ayaw nating makorek, mapakialaman at ayaw nating masaktan. Sa sobrang ayaw nating masaktan, tinuloy-tuloy na natin yung paglayo sa Diyos na para bang one day is walang paghatol sa ating pag-neglect. Hindi mo na kasi pwedeng sabihin na hindi nila alam eh. Alam nila. Pero they choose to ignore. It's not ignorance of knowledge.
It is a deliberately Ignorance. pag-ignore na alam mo ito totoo, pero as if na. Disobedience siya. So, it's a direct disobedience. So, I hope na today, Today. if you hear His voice, wag naman nating i-harden yung heart natin. Kaya nung may nagtanong sa akin, paano po ba bumalik, sir? Balik ka lang. Tawag ka ng tricycle. Sabihin mo, balik ka. Ganun lang. Kasi kahit na 1,000 steps away tayo lumayo sa Diyos, God is always one step back. Pag tulad ng prodigal son. Ngayon. So sana, tayo baka sakali. Ayun lang. When you ran me, took me in song. Bye guys.